At may dumating sa atin nung nakaraang 3 weeks yata na itong sulat na ito. Ang nakalagay dito ay ano, aba, grabe, andito po, ayan po, ang laki po, 60,000 po ang aking babayaran. Yun, mapagpalang hapon sa inyo lahat. Ito po, at wala kaming overtime. At ito naglalaba-laba, wala tayong kasamang babae, kaya tayo naglalaba. Pero yung paglalaba rito, easy lang, hindi yung paglalaba ng iba na. Ano lang siya, 30 lang, oh, 30 NT, huhulog lang dito. At yan, gaganon mo lang siya. At okay na. So dalawa po yung washing machine namin dito. Ito kasi isa, gamit na gamit na. Pag gamit na pala, maluwag na. Hindi siya naikot ng maayos. Ito, wala pa nakaka-discover masyado. Dadating nito. Itong isa dito, 30 NT din lang po ito. Sa piso, nasa 45. So, pwede na. Diba? Pag binuksan po ito, titigil. Ayan o. Ayan siya. Ayan, tapos lalagyan natin. Diretso. Paglabas po yan, tuyo na. Ayan. At ngayon naman po, mag-ano tayo? Maghanap ng malulutong ulam. Kung ano maluto natin. So tara po. Ito po pala yung aming accommodation. Yung dorm namin, yung may CR dito. At may sampayan. Pero kami sa taas kami. So dito sa baba, ito mga Indonesia. Pero ang kinakasama niya, Pilipina. Yan, Indonesia. Taiwanese. Tapos yan, Indonesia rin dito. At dito, Vietnamese. Puro Indonesia sa baba. At dito naman parking, si Katie. Para ano, mawala yung bill-bill natin. So ano tayo, lakad-lakad naman. Wala namang ulan. Paglabas po rito, yan yung aming ano, yan yung aming bahay ito. Yan, pataas. Mga paupahan dito. Punta diyan. Tapos may laruan po rito. Kaya delikado rito yung makipot po yung tawiran dito. Dito ako natawid. Binabangga dito nakaraan, talsik dito Tapos dito, pag nalulungkot, dito ako naglilibang. Pero ngayon, hindi ako nalulungkot. Po yung mga palitan dito. Ang style ko rito, pag wala akong barya sa paglalaba, uhulog ko lang dito yung 120, lalabas na yung barya. O, di may barya na ako. At dito po, pinagkakaguluhan dito. Itong wawa na to, ibig sabihin ng wawa, yung mga hinuhulugan na claw machine, ang ibig sabihin. At itong wawang ito, pinagkakaguluhan kasi maraming pupunta rito, mga katrabaho pa namin. Minsan nagtatago sila. Pakita ko po sa iyo ang dahilan. So, ayan po, madaling makakuha. Ito po ang pinagkakaguluhan dito. Yan, yung mga yan Yan, mga lalaki, mga pambabae. Mga ano po siya, mga bawal sa bata, saka sa matatanda. So, yan po sila nawiwili. Kasi sobrang busy po dito ng mga tao. Puro trabaho. At nagsasabi yung ano ko, yung mga katrabaho. Ayan Nasabi yung mga katrabaho ko, wala nang time yung mga babae sa lalaki. Kaya mas gusto nila yung mga ganyan, mga laruan ng mga katanda. Dito naman meron din mga ganyan, mga chinilas. Pero po na original. So, nakukuha po yan. So, tayo po at bumili po tayo ng ating mauulam. Gag-guide ko po kayo. Hindi muna tayo fishing. Hayaan nyo na i-tour ko kayo. Yan yung bahay namin. So sa gustong pumasyal, dyan yung bahay namin. Dito po ang pinakang mall namin dito dahil probinsya, 7-Eleven. Ayun, 7-Eleven. Tapos ang pinakang supermarket dito, dadalwa. Ito pinakamalapit yung dito. Malayo yung isa ron. Kaya pupunta tayo sa malapit. Ito may bago na dito ang milk tea. Pero hindi ko gusto. Nangiti yung babae yan. Hi. Diba? Kapawayan lang natin, ngingiti na yan. Ano tayo friendly tayo diba? Friendly. At pag nabili tayo dyan ng milk tea, minsan may pasobrang isa, yung matabang. Kailangan friendly tayo sa ating mga kausap, lalo dayo tayo. Iwan ko po ba't malapit ako sa mga babae na kaibigan lang po. Pero sa mga lalaki malapit din naman, pero mas marami akong kaibigan na babae. Dito naman mga mga pintang. Ano kaya dito? Mga pintang. Mga karne-karne. Mga karne-karne baboy. So hindi po yan ang ating pakay. At dito po ano siya, mga Vietnamese dito. Mas marami ang Vietnamese dito. Ito masarap po dyan ang sabaw, mga ramen. Kaso nga lang ang tagal.
Ito paborito ni Ayang siopaw oh. Hirap dito tumawid. Walang tawiran. At ito po yung supermarket sa amin. At yan ay ano, yung probinsya po kasi sa amin. So diyan ang pinakang mall namin. Pinakang mall namin yan. Kasi kami, napapunta kami sa Palayan, probinsya. Tatawid tayo pag wala na to. Yeah! Tara! Tawid tayo. Dito nga, mga lutuhan, no? Luto. Tapos papakita ko po sa inyo ang pagupitan. Kaso hindi ako papagupit ngayon. Ang pagupitan dito ay babae nagugupit. Yung may alaga ng baby. Meron niyang ano, kwintas. Ano ka siya? Matapang mo. Meron siya. Meron kahit sa mukha. At siya ay ano? Ay sarado. Siya ay parang rakista. Tinutugtugan kanya pag nagpapagod pero ayaw niya magpa-video. So dito tayo ngayon sa supermarket. Pero minsan ayaw magpa-video rin. Pasok tayo, siyempre diretso lang. Nakuha tayo ng basket. Simple tayo. Excuse me, cute me. Ayan. Karamihan po dito sa Taiwan mga babae po ang empleyado. Ayan. Bihira, hindi pa ako nakakita dito na lalaki na empleyado. Ay meron pala isa. Ayan, mga babae po rito empleyado. So bili tayo luya. Ayan, luya. Sasabaw tayo. Isa lang. Ang luya po dito ay 89. Ang luya po dito 89. Ang luya po pag fresh pa matataba. Yan. Pero pag yung medyo po ano natagalan na, yung walang dilig, ayan, tutuyo na siya. Bili tayo luya. Daming kalokohan ni Bro Alvin. Ito. Dito may mga magaganda dito ang display. Ay, hindi pala display. So tingin tayo ng manok. Yung madali lang palambutin. Kasi ano, sunod-sunod po yung aming overtime. Siguro mga 2 weeks na. Kaya magmamanok tayo. Ang presyo po ng manok dito ito 34 po pag buto-buto. Tapos pag may laman-laman 48. So ito medyo mahal-mahal po. So bili po tayo nitong ano, isa nito. Dalawa lang naman kami. Isa niyan, saka isa nitong buto-buto. Buti walang music. Ito lang po kasi malayo pa po yung sahod. Yung buto-buto 34 lang po. Kasi luya okay na yan. So tingin-tingin tayo dito. Bata. Walang mailahok dito. Nalawa natin ng papaya 39. Mahal pa yung papaya kaysa sa manok. Per piraso po yan. Ay ito, masustansya po ito, broccoli. Ay wag yan. Doon, may nakita tayo doon na panlahok. Ay ito, kamuti. Ito lalahok natin. Pwede po ito. Yan, kamuti. Kamuti na lang po ating lalahok. May malaki pa rin. Mura lang siya, 12 lang. Ito na lang, practical tayo. Ito na lang. Okay, meron tayo gagamitin tinula. So, bayaran na natin. So hindi na ako bibilin drinks kasi tayo medyo short na. Next time na lang pag malapit na sahod. Kamuti sana. Ang daming pila oh. Parang yung crush ko dati pinilahan ng sobrang dami. Sa panliligaw po yun. So bawal pong camera dito. So patayin ko muna.
magandang araw sa inyo lahat. For today's video, nagmimerienda kami ni Bro dito sa 7-Eleven. At sasamantalahin ko yung pagkakataon ngayon na magsisinda ako ng padala sa Pilipinas sa ating mahal na kaisa-isa at pinakamamahal na asawa. You know, kilig siya. So, papadala tayo using the PhilMoney application. Bali, scan lang po yan. Tapos dyan sa 7-Eleven sa counter. Tapos marireceive na siya sa Pilipinas through BDO or remittance, pero BDO po siya sa ATM. Tapos yung yung palang ticket na nabanggit ko dun sa vlog na nakaraan na natikitan si Katie. So tatry natin tanong kung pwedeng bayaran dito. Huwag ka muna maingay, video mo si Tito. Yan, bali scan lang po itong code na yan dyan sa counter. Tapos nandun ang pera. Tapos yung ticket natin tatanong natin. Kasi nandito yung natin, plate number. Translate mo na lang. Wait. 来瓜子，拍着拍着。6000。 Kulang pala yung dalawang pera. Sunod na lang yung sa bayad sa ticket. Sabi niya, anong ginagawa mo? May kala siguro nakapila ako magbayad. Pwede dito mag-open ng yung kakainin. Nakapadala na tayo sa Pinas. Nandun na yung pera. Ngayon, kulang pala yung dalawang pera ngayon. Bali, mabayaran natin yung ticket. Kailangan pala dala lagi yung pera pag baka kinukulang. Kaya Pang naman si Sayon. pang yan, kasi Pang lagi Makdo. lagi siya sa din sa Manila. Ipapacheck, may merienda na siya dun. So ngayon, ticket naman, tatranslate ko ngayon. Bumayad ako ng ticket. Tumubo na yun, isang buwan na. Sa buwan, kasi po yung dun, kala namin, pupunta pa ng government agency para sa completion. Nawala yung ticket. Tapos nakita natin yung yung para LTO na tao nagtiticket din pwede daw sa 7-Eleven. Tatranslate ko dito yung I want to pay my ticket parking. Lost. Yan, na-translate ko na yung yung para sa ticket parking. So titingnan natin kung maintindihan ng counter habang walang tao. Okay lang yung bag yan. 那什么？ Ticket parking. This one my plate number. 你要从这边自己按，因为我不知道你那什么，没有你设备那什么的，我不知道你那什么。你那什么？ Puso, taga puso. Pabasa mo yung Pabasa mo to. Binabasa naman. 罚单吗？还是那个停车费？你是要罚单还是停车费？ Parking. 啊？ Parking ticket. 交通罚单吗？你自己资料自己按一下。身份证这个身份证资料这个你们要自己按，这个我们没有帮你们按，这个你们要自己按。 Ano? 对啊，因为我们不知道你们身份证资 Ilagay 料 mo yung plate number mo siguro. 你就罚单，这个你们自己按，因为我们 Ilagay yung plate number mo. 没有，你们要自己按啊，我们不知道你们的身份证字号，你们自己按。 What? 对，你们自己按你们 Ilagay 那 yung plate 个。 number mo. 对，因为我们不知道你们的那个。 CC. CCQ. Saan yung Q? Saan si Thank you. Choche, pangmang, timputong. Okay. 按确认啊，按确定啊，下一步啊，对啊，按你的出生年月日啊， Ano? Sama? Iyang ma, Benso? 出生年月日，一样出生年月日，对。 Ayan, lumabas na. In-input natin yung date of birth natin. Yung plate number. Sana ito na yun. Ayan.
为什么没有？没有出来啊？你没有印吧？没有啊。你没有列印啊，它不会出来啊！你要列印啊，你没有印吧？你没有列印啊，是你没有印出来，你要重新用，你没有印出来，所以它没有让。你自己再从这边再自己再从。完了吗？ Okay. 就按下一步啊。对啊。那等下就你没有违规记录啊，没有记录啊， Wala daw. 没有违规的记录啊。 Wala daw. Hindi, wala na 没 yun. 有罚单，没有违规记录啊。 Nakadababayaran eh. Paano kaya nawala na? Hindi ko alam. Nakabidyo na tayo nawala. First time ko rin yan eh. May pag may dumating na lang. Wala daw babayaran. Hindi natin alam kung saan na napunta yung ticket na yun. Nahulugan ko rin sa family ko sa Pilipinas. At yung about sa ticket naman, sabi niya wala daw. So katalitin natin sa ibang 7-Eleven kasi medyo malalim yung kanyang salita dito eh. Pero wala naman sa system. So, sana wala na. Kasi papatong yung tubo na. Parating natin dito sa bahay. Tapos na yung maghapon na trabaho. At may plus na OT pa. Yung 3 hours na OT. Ang pasok natin kanina alas 8. Tapos ang out sana nun alas 5. Tapos diretso na po yun hanggang alas 8. Kaya 3 hours yung OT natin. Biglaan. At kanina, yun nga, binigay sa atin ni Papa Ryan ito. Binigay sa kanya ng sekretary na aming sekretary doon na babae. At may sulat galing sa sa authority. So ita-translate natin kung ano. Pero alam ko na to kung ano. Ito po ay multa po ito. Ito po ay penalty sa parking. Dito sa Taiwan, napakalaki po ng mga bayarin na pinagdaraanan din ng ibang mga OFW na may motor. Yung isang kasama namin pinagbayaran na 16,000 NT o nasa kulang-kulang 30,000 sa peso. Humigit kumulang 28,000. 27,000. At ito, buksan na lang po natin kung magkano po ito dumating. Kasi po nung una, may dumating din sa akin. Ito po. Kaso nabasa siya. Hindi ko ito nabayaran. Tapos ngayon, mga after 1 week, after 2 weeks, may dumating na naman. Ito, binubuksan natin. Tingnan natin kung ano to. So, pasensya na po sa mukha ko. Haggard talaga. Pagkat medyo tayo. Dalawa pala po kasi. Medyo napagod. Dalawang machine. Tapos, nanibago sa overtime kasi matagal na hindi nag-OT. Ayun, buksan na. Buksan natin. Ano kaya to? Ano dito? Ayan. Dalawang sulat po galing sa dalawang sulat po para po sa pagbabayad ng motor. Ang dumating nung una, ito po yung kanina lang. Tingnan natin. Ayan, buksan na. Aba, grabe. Andito po, ayan po, ang laki po. 60,000 po ang aking babayaran. So, joke po. Ito po yung about po sa parking. Nakalagay dito 60 NT. Yan, dumating po siya. So, ito po yung yung parking po namin nung naalala po niyo sa vlog ko na nagpark kami ni bro sa Nova, sa Taichung nung bumili kami ng mic headset ni bro. Napakatagal na nun. Tapos dinikitan tayo ng traffic enforcer sa motor. Kaso umulan, tapos nakadkod ng puwitan ni bro kaya nalaglag. At yun, hindi ko na napansin yun. Binabayaran ko sa 7-Eleven, hindi kayang bayaran kasi wala daw yung yung barcode, hindi mahanap. At may dumating sa atin nung nakaraang 3 weeks yata na ito sulat na ito. Ang nakalagay dito ay ang price nito ay 25 NT pa lang, 25 NT. Dati 10 NT yung parking po doon. Ang multa po natin sa parking ay 10 NT. Bale, tama po yung pinagparkingan ko kasi may bayad pala, 10 NT. At nilagay nila lang doon yung ticket sa motor tapos natanggal. Lumipas ang 2 buwan, kala ko wala na, dumating itong sulat na ito at may 25 NT. Yan. Tapos hindi rin natin nabayaran kasi nabasa ng ulan. Hindi na ma-scan po itong QR code sa 7-Eleven. Dapat kasi pag scan ng QR code, papasok yung details tapos babayaran. Hindi na siya ma-scan. Kaya naghintay po ulit ako ng ilang weeks at after 2 weeks, ito na po yung dumating. At yan, inabot po siya ng 60 NT. Kaya po babayaran po natin ngayon sa 7-Eleven kasi kasi sabi ng sekretary, pag hindi pa daw binayaran ngayong pangatlo, sobrang laki na daw po. Kasi nakailang padala na silang sulat.
Kaya tayo po, bayaran po natin sa 7-Eleven. At mamaya ipaliwanag ko po sa inyo yung mga nangyari po sa kasamahan namin na nagbayad po siya ng 16,000 NT. Kasamahan namin dito at napakalaki po nun sa piso. Nasa kulang-kulang 30,000 almost. So bayaran po natin sa 7-Eleven kadarating natin at mahirap na makalimutan, baka mabasa pa. So tara po. Titingnan tayo, hindi inuman siya. Ano kasi ito, i-scan lang po doon. Pero pag hindi ma-scan, pwede naman dun sa machine, kaso sulat Taiwanese, sulat Chinese, kaya hindi tayo makakapag-manual. Kaya papatulong tayo kay ate sa counter na ito. Tanda natin yung, ay wala pa yata. Ayun, handa ko rin. Tumaas po siya, after 2 weeks naging 60, dating 10 NT. Tapos ngayon after 3 months pala, naging 60. Pero yung huling 2 weeks, ano lang, 25 NT lang. Tapos after 2 weeks, naging 60. Nasa 120 sa piso. Bayaran na po natin yung ating penalty sa 7-Eleven. At napakalaki po nito. So, kasunod po, ingat po tayo. At huwag nating iwala yung resibo. Yan po, 60 NT o nasa 110 sa piso. Lahat tulala ay dumaan sa atin. Natutulala yung mga lalaki pag nadaan yung mga ganda rito. Ako lang yata hindi natulala. Patingin kasi ako dun sa unahan. Hi, this one coming. Hindi natin nadadahan yung ano. Scan lang yung Sushi. Okay. Yan, nabayaran na natin. May tatak na rito, silyo. Tapos may resibo. At nakahinga na tayo ng maluwag kasi dumating na yung ating sulat. Hindi na tayo mo problema na lumaki. So itago na natin dito in case of emergency. Pagod tayo sa sa trabaho at nag-overtime tayo. So pasamantala kain tayo ng sandwich habang hindi pa nagluluto. Habang naghihintay ng niluluto, so busog pa tayo. So kain tayo ng sandwich. Ay, burger pala to. Tapos kuha tayo ng inumin. Bayaran natin. Medyo magutom na kaya merienda muna tayo. May nagpadala sa'yo pre ah. Yan, kain po tayo. At ang nangyari, ininit muna itong yung burger sa 7-Eleven. Ininit nila sa oven. Tapos may Yakult tayo dito. Kasi 9 na po mahigit. At kaya na, hindi tayo kumain sa trabaho. Ang huling kain natin tanghali. 45 lang po ito, tapos ito 10 NT. Bali nasa 80 pesos. Okay na. Meron po siyang burger, tapos may itlog. Sarap. 这样我真的太可惜，我都睡着了，没看到。 Ikwento ko nga po pala sa inyo yung nangyari kay Crisanto. Yung sa kasama namin, no? Kung tawagin po ay si Dudoy. Sad to say po, nagmulta po siya ng 16,000 NT sa traffic violation. Ito yung kanyang i-ano ko na po sa inyo, ilalagay ko na po sa screen. Nakalagay po dito noong May 30, 2024, nagbayad siya ng 12,000. Ay, multa siya ng 12,000 NT. Doon sa dinadaanan po namin sa 40 kilometers per hour. Siguro ang takbo niya nasa sobra na 60. Kasi dati nadali rin ako doon. Tumakbo ako ng 45, nagbayad ako ng 1.2. Tapos noong May 23, 2024, 1.4 naman NT.
Noong June 2, 2024, 1.2 pa rin. Tapos noong May 25, 2024, 1,400 NT. Tapos dami oh. Total po lahat ng kanyang violation, 16,000 NT. At sa Pinas to, kumbaga confiscated yung lisensya saka yung plate number. Iwan ko lang po dito. So, makibalita po tayo sa kanya kung ano nangyari sa kanya. Isa po siyang tanim. Kain po tayo. Ayan, subukan natin to. Ano kaya itong malapit ng malaglag? Subukan natin kung ano to. Man, malapit na siya eh. Makukuha natin. Sa pool siguro ang pagpatak mo ano. Ayun, ayun malapit. Unti na lang talaga. Malalaglag na siya. Ano lang kaya ko yun. Ayun. Ayun. Ay, sumabit siya rito. Madaya. Ngayon sa bahay at ito na yung ating ihiwain. Ayan, meron tayong luya, bawang, sibuyas sa kamote. Tapos yan, may paminta tayo, patis, asin. Yan lang po yung ating merkado. At nandito yung ating chicken. Ito po yung ating chicken. Ayan. Hita, dalawa lang naman kami ni bro. Alhawakan natin yung kamote. Hugasan natin yung manok. So sa iba po kasi hindi na hinuhugasan yan. Hindi po ako tutuldo sa mga hindi naghuhugas ng chicken kasi sinasabi ng mga chef saka mga scientists, mga health expert na pag hinugasan mo mas lalong mas kakapit yung mga ibang mga bacteria. Kaya hugasan pa rin natin. Yan, ganito lang po yung ating gagawin. Hindi natin hiwa-hiwa maliliit. So, lagyan lang natin ng hiwa para mabilis siya lumambot. Yan. Dalawang hita lang po ito. Parang pa-fried mo lang. Yan. Yan. Dalawang hugas na po ito. So, sali lang natin dito. Buo-buo na po yan. Yan. Papakuluan lang po natin. Yan, sinalang na po natin. Yan. Mabilis lang po yung kumulo. Mabilis lang lumambot kasi yung chicken po niyan, yung malambot po. Takpan po natin, tapos hiwa na po tayo ng mga ricado. Luya. So, lakayan po natin yung hita ng luya. Maganda po sa luya, yung parang tinubak, madaling balatan. Naalala ko ng kabataan namin talaga. May mga tanim kami luya. Tapos pag na-harvest na ni mama yun, ibibinta namin sa kabayanan. Tapos ngayon, pag yung naubos ng harvestin, may mga matitira doon na mga laman-laman. So, kukunin namin na yun. Mga kabataan kami nila yan. Tapos yung pagbibili namin. Mura lang kilo dati. 250. Nagiging dos pag tinawaran. Hindi natin huwaan yung sibuyas. Tapos ito kamote, nabalatan ko na yung isa. Ito yung lalahok natin. Pwede pa siya 19 pesos na kamote. Kadalasan nagluluto ng manok na sabaw. Ang lahok nila yung malunggay, papaya. So baka first time nyo makakita ng naglahok ng kamote. Masarap po ito, try nyo. Pinakamasustansyang lamang lupa, kamote. Pinapakain ko rin dati ito sa alaga kong aso. Pwede na po itong ilahok habang pinapakulo natin. Para lumasa na po siya. Pero yung luya, kunti lang po ilalagay niya. Kasi medyo mukha umanghang eh. Pag kulo niyan, okay yan. Ganyan lang. Yan, lalaki. Kasi madali po siyang maluto. Kasi pag hindi nyo nilakihan, madudurog. Ayan, nakulo na. So pag ganyan po nakulo na, pwede nyo lagyan ng salt. Salt namin buo na. Yan, lagyan natin salt. Patis. Yan, kunti lang. Pwede naman tayo magdagdag sa sunod. Ito na po yung ating kamote. So lagyan natin yung kamote. Hinugasan natin po ito para mawala yung dagta.
O, di ba? Pag lumambot na po yung kamoting yan, luto na kasi malambot na rin po yung manok. Lagay po natin yung natirang loya sa kasili. Takpan lang po natin ng konti na may singawan. Pag luto na po yung kamote, luto na po siya lahat. Buksan natin. Ang ganda po ng pagkakakulo. So, tikman po natin ngayon. Grabe ang sarap. Nakagutom na. Yun, luto na po yung ating tinula na may lahok na kamote. Ayan. Okay, nagpalikit po ako dito ng apoy. Nagpalingas ako ng apoy dito. Para po iprito po yung ating binabad. Yung ating binabad po na nahuli naming isda. Ayan po. Ayan. Sayang po kasi. Kasi pag matagal na pong babad ito, ano po siya, lalambot na siya. Ayan. Nanuot na po yung mga suka-suka niya. Ayan. Iprito po natin ngayon. Yan, cellphone po yung ating gamit. At medyo nag-aalala ako na baka sa mga susunod na araw ay mabawasan yung upload natin. Kasi po yung GoPro ay medyo hindi na nabubuhay. Kaya cellphone po yung gamit natin. Kaya pasensya po kayo kung medyo malikot. Prito po tayo. Tanggalin ko yung mga bawang-bawang kasi yan po yung nalagutok. Tumatalsik po yan sa mata. Kaya ingat kayo. So matalsikan na sa lahat ng bagay. Wag lang sa mata. Yan po siya. Malambot na yung banda rito. Kailangan malakas ng apoy. Pero yung amoy niya, sobrang bango po niya. Parang marinated na bangos niya. Yan, hanguin na po natin ito. Yan, malutong na siya. Hindi naman pala malambot siya. Hindi po siya malambot. Sakto lang, kala ko malambot. Nakaluto na tayo ng prito na binabad. At meron dito na tinola. Tinola na may lahok na kamote. Yan. Yeah, kakain si Papa. At si Aya ayan, kain na Aya. Yan o. Yan. Malalak na hiwa niyan. Sauce. Kasi kailangan magpalakas. May din pala, may buo din pala. Kala ko puro buto. May buo din dalawa. Tigisa. Kamote. Oh. Ito, kamote. Kamote na pinakamasustansya sa lahat ng mga may ugat. Kunin ko na to, tigisa tayo dito. Tigisa mali yung buto-buto, 4 yan. Iyan o. Sa'yo. Sige, ako Tingnan natin. Sige, tingnan mo. Isa din. Iyan o. Isang buto-buto. May pang morning pa. Bukos natin yan. Iyan o. At dito pala sa banda namin dito ay meron pang desserts. Binuksan na namin, hindi na nakaabot kay Aya. Pray tayo. Father God in heaven, dahil po Son Jesus Christ, Lord, maraming salamat Panginoon sa buong araw na ginawa mo sa amin na pagmamahal, sa lahat ng ginawa mo na blessings, sa lahat na Lord pag-iingat. At ganoon Lord sa lahat ng viewers at sa pamilya din namin, lahat ng mga ginawa mo sa kanila. Maraming salamat. Salamat din Lord sa pagkain namin na ito na magsisilbing kalakasan sa amin. At patuloy po kami pagpalain sa Basang Taiwan hanggang sa umuwi kami ng Pilipinas, Lord, na kasama ang family na ihanda mo ang aming katawan na laging malakas. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen o. Litsi na po tayo. Namit natin tilapia. Tilapia ang binabad. Kain po. Kala ko siya, ududurog. Kailangan pala talaga ito. Malakas yung apoy. Pag may na lang siya. Malambot. Kain po tayo. Tikman natin yung sabaw-sabaw ni Brong kamote. Malaki talaga pag buto-buto. Nala na. Kahit adobo to eh. Sarap. Sarap muti-mutin ito ang buto-buto. Pag adobo. Kain po, ang subo para po sa inyo. Sarap para ito. Binabad. Prito sama yan. Tapos gawa mo rin yung bababa tas papatoyin. Parang daing style. Maulan nata sa atin Maulan sa Pinas. Sa ibang parte.
Ito na lang. Ito, weather. Ito na lang, ambon-ambon. Kain po. Sarap siya. Nga, yung kamuti pa lang. Walang na. Parang manamis-namis yung sabaw. Pwede po yun. At sa saging, yung saba, di ba? Pwede. Medyo ay hinog na, medyo hilaw. Kasama yung balat sa nilaga. Lambot. Match yung ano, sabaw tapos may binabad. Nabungay papaya sa ano no? Gubat. Ano na? Parang nanipis yung dulo. Matay na. Doon sa tulay, binali. Mm. Binali o nabali. Baka nung humangin yung malaki. Masabay yung mga prutas sa gulay ngayon, wala na. Kaya mahina na po tayo makakuha ng ligaw-ligaw. Gaya nung winter. Sinabayan pa ng baha. Kamatis na lang sana natitira eh. Bumaha. Ang lima pa. Pero may target kami. Ang susunod po, tingnan niyo po. Iba-iba po yung mga video namin. Hindi mo na mga gulay-gulay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.